By His stripes, we are healed and whole. Good afternoon po sa ating lahat. Ngayon po, nais ko pong talakayin sa very short video lang po na ito. Sobrang init po kasi ng panahon, no? At alam po ba ninyo kapag ka po ganito, marami pong naaatake. Yung mga nagkakaroon ng myocardial infarction. Just what happened to a veteran actress, a great actress actually. Isa sa mga hinahanga nating actress na si Miss Jacqueline Jose na pumanaw po kahapon, kung di ako nagkakamali, kahapon. At sa edad na 59 anyos. Okay, so ang kanya pong pagpanaw ay nag-cause ng kalungkutan sa buong Pilipinas dahil isa siyang marunong na actress, magaling na actress, veteranang actress. Pero nagmulat din naman sa mga tao na kung ganitong panahon na mainit, tayo po ay mag-iingat. Mag-iingat po tayo. Pero alam po ba ninyo na may mga bagay po talaga sa mundo na tulad niyang pag-init ng araw. You know what? March 1 pa lang, naramdaman ko po yung init sobra. Sobrang init. Kaya I suggest dun sa mga nag-iedad na 30 pataas, kung hindi rin po kailangan, wag tayong lalabas. No? Ako wala naman po akong sakit na high blood or something, pero damang-dama ko po yung init. Especially sa mga seniors natin, wag na pong lalabas. At ang Panginoong Hesukristo, nagbigay din po ng provision kung paano natin i-declare yung kagalingan. Nandito po ito sa Isaiah chapter 53 verse 5. Sabi niya, by His stripes we are healed and whole. Just what I told you in the opening, diba? That's the verse I told in the opening of this particular episode ng ating vlog. Kasi ang kagalingan po provided na sa believers. You know what? That is for believers only. Yung verse na yan. So if you claim that, knowing that you believe what Christ has done, what Jesus has done for us on the cross 2,000 years ago, knowing na, hey, namatay siya para sa akin, pinatawad lahat ng kasalanan ko. Yan po isa sa bonus niya if you would like to check it sa Psalm 103 verses 2 to 5. Sa mga born-again Christians lang po yan. Applicable sa mga born-again Christians. Pag sinabing born-again Christians, you know what? Tinatawag tayong sulpot. May sinasabing sulpot kayo. Ako nalilito ako. Then I ask one of my friends, what do they mean when they call that sulpot? Sulpot, yung parang sumulpot lang daw tayo. Sulpotero. Parang sumulpot lang tayo kasi hindi raw tayo kabilang sa matandang rehiyon. Sabi ko na lang, hindi nila alam yung history ng church. Actually po, dun po sa early church, hindi pa napapasukan ng paganism yon. Kaya ganon. So, I suggest wag na lang natin patulan. Kung may sulpot po, ang sumulpot yung mga maling doktrina. Tulad ng alam na po ninyo, yung ginagawa na tuwing sumasapit yung mga tradisyon, procession, mga ganyan, that's unbiblical. Hindi naman po. Pero hindi po ako nakikipagtalo sa kung ano yung faith po nila. Ba't nga po ba tayo napunta dyan? Napunta tayo dyan sapagkat may binanggit ako kanina yung verse na Psalm 103 verses 2 to 5 ay para sa born-again Christians lang. Kasi, ang mga born-again Christians, tayo yung pinagkalooban ng Holy Spirit. Sa atin, i-deposit, sabi ng Biblia, we are being deposited with the Holy Spirit. So, meron tayong leading, no? Kahit na anong mangyari, may leading ka. Like kanina, without elaboration na lang po dahil very personal po kanina, it's within the family, you know. Merong kailangan talagang gawin na parang lumabis kami, na parang sumobra na yata. Then may leading si Lord na tipirin yung mga pera. About money po, syempre. Parang, naging magastos kami. I shared. Naging magastos ako. Naging magastos ako, sabi ng mga ibang kamag-anak ko rin. So, high time, the Lord Jesus is telling us, I will always provide everything for you because you are a born-again Christian, sabi ni Jesus. We are born-again Christians. Jesus will always provide for us, sabi ko. Pero, binigyan tayo ng wisdom, ng kadunungan, o yung karunungan, kaalaman,
Pag sinabi mong wisdom sa Bible, makinig pong mabuti, napaka-importante po nito. Hindi lang yan yung wisdom na alam mong applicable kung ikaw ay marunong sa school. Kung ikaw ay top 1, tapwak ako. Wala akong honor. Horror meron. Wala akong honor. Sabi nga sa akin ng teacher ko when I was in grade school, kung merong most talkative, ikaw ang paparangalan ko noon ka sa akin. I mean, natutuya ako nung bata ako. Not until I grew up, I realized that it was all such a bullying in a nice way maybe, but it's also bullying. I am a 7-year-old kid being told by my teacher that way. I mean, that kind of wordings. Ako naman sabi ko, I was 6 or 7. Who cares? 'Di ba? Kaya sabi ko, yung karunungan nating mga Kristiyano, hindi yan yung magaling siya sa academic, magaling siya sa ganyan. Hindi, yung karunungan natin, makinig pong mabuti, ito yung wisdom. When you say wisdom, ito yung karunungan na tanging makukuha lamang sa Panginoong Hesukristo. You can only get this from the Lord Jesus Christ. Because kung sasabihin mo may karunungan ka at hindi yung nakaangkla doon sa karunungan ng Panginoong Hesukristo, that is a nonsense knowledge. Karunungan maybe, marunong ka, magaling ka, pero yung karunungan mo, galing lang yan sa mundo. At ang sabi ng Bible, ang mundo at ang lahat ng mga naririto ay magsisilipas din naman. Ngunit silang mga nakipag-isa kay Kristo ay mabubuhay magpakailanman. Yun yung buhay na walang hanggan. That's the kind of life we possess already when we receive Jesus as Lord and Savior. Zoe kind of life. Zoe. Eternal life. So, sabi ko po, yung kagalingan ng ating katawan, meron po yung tinatawag na root sa Biblia. Para hindi ka dapuan ng sakit, i-speak mo, I declare sa umagang ito, wala akong sakit, hindi ako maaatake, mahal ako ni Jesus, highly favored and greatly blessed ako, lahat ng gagawin ko magpro-prosper, at higit sa lahat, alam ko ililid ako ng guidance ng Holy Spirit niya. Sapat na po yan para, to have a wonderful kind of life daily, on a daily basis. I mean, just declare, I am the righteousness of God in Christ Jesus. It only means one thing, wala kang ginawa. Wala kang ginawa, pero pinaburan ka. Highly favored and greatly blessed. That's the correct kind of term. Ang Panginoong Hesukristo, hindi tumitingin sa works mo, sa pwede mong gawin, mabait ba ako, good works mo. Yes, sa mata ng Panginoong Hesus, that's nothing. Why? Sapagkat sa mata niya, basahan lang tayo. Basahan lang yung mabubuting gawa natin. Kaya nga po, siya na po ang nagkusang bumaba. The God of the universe, God of the galaxy, and the God of the Milky Way. Siya na po ang bumaba sa planet Earth to keep His life para sa ikatutubos ng kasalanan ng buong sanlibutan. Jesus is for the whole world. Jesus died for the whole world. And dapat lang ang buong mundo tanggapin siya. Tanggapin o paniwalaan, mas magandang paniwalaan yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Sapagkat pag pinaniwalaan mo yon, maboborn again ka. Automatic ang tawag sa iyo born again. Regardless kung anumang sekta o relihiyon ang kinaaaniban mo. Pinaka-importante, you have Jesus, you have this kind of life, and if anyone is in Christ, he is now a new creation. Kaya kung hindi ka pa subscriber sa channel na ito, malugod kitang inaaniyahan na mag-subscribe na, pakiclick mo ang notification bell, mangyari i-share mo ang video nito sapagkat ako'y naniniwala. Maraming kapakinabangan ang kakalat sa buong mundo kapag ito pong video ito ay kanilang napanood at napakinggan. The content of this video is no one else kundi ang Panginoong Hesukristo. Siya lang po ang bida dito
Okay? Ang bida rito ang God of Gods, the God of the galaxy, the God of the Milky Way. Thank you po, and Jesus truly loves us all.